Good day mga tropa pits, Team Bahay Darnet is back, kopya. So tuturuan ko kayo kung paano magbaklas ng fuel pump motor assembly, kasi magpapalit tayo ng fuel pump motor filter. Ayan, fuel pump filter. Ayan, so tinitignan ko dito yung clip sa may upuan, kasi tatanggalin natin yung back seat ng ating sasakyan para makita natin kung saan nakalagay ang fuel pump motor. Ayan, so may dalawang puti dyan, doon nakaklip. Tapos tatanggalin natin yung cover. Ayan, itong cover na yan, tatanggalin natin yan. So pag natanggal na natin yan, tatanggalin din natin tong lock. Ayan, so huhugutin nyo lang yan para matanggal natin yung fuel line hose. Ayan, so kagandahan dito kasi hindi na pinaandar ni sir, so hindi na masyadong, wala nang pressure yung kanyang fuel line or yung fuel pump. So hindi na nagkalat yung gasolina. So tatanggalin din natin yung fuel line na yan, yung hose na yan, para sa ganon matanggal natin yung cover. At dapat matanggal natin yan at may gagamitin tayong tools. Ayan po, yan yung fuel tank cap remover. Yan, so naluwagan ko na, so tatanggalin na natin mga tropa pits. Kailangan natin yun para hindi mahirap tanggalin at mapadali yung trabaho natin. Huwag yung pok kasi masisira, may posibilidad na masira, no mga tropa pits. Kaya ayun, so nahugot ko na at napalitan ko na dyan kasi walang nagbibideo, kasi yan yung kanyang filter na luma, tapos yung bago ay napalitan na natin. Ayan, yan na po yung bago. So yung quit lang yung tinanggal ko dyan mga tropa pits. Tatlo lang naman yung nakaklip dyan kaya pwede nyo nang matanggal. Ayan, so yung o-ring, ayan, nilalagay ko yung o-ring. Tapos alam niyo po yung kanal na yon. Ayan, yung kanal na yan is kailangan yung maisentro dyan yung fuel pump assembly, kasi kakanal po siya dyan. Pag naikanal nyo na po siya dyan, ibig sabihin goods na po yung pagkasalpak ninyo. Kasi kung tabingi, pwedeng pag hinigpitan nyo na is mababasag. Kopya nyo mga tropa pits. Ayan, so ingat lang para hindi masira yung ating fuel pump housing mga tropa pits, no? Ayan, so iikutin nyo siya pag naikot nyo na siya at lumubog na, ibig sabihin lapat na siya. At ingat, i-double check nyo rin yung tropa pits, yung goma, yung bilog, yung o-ring nya, kasi mamaya paglihis yan, sisingaw, pwedeng matapon yung fuel at pwede rin na mag hard starting. So i-double check nyo siya lagi na dapat lapat siya. Ayan, yung hindi nyo na maikot. Ayan, pagka nailagay nyo na po yan, pwede nyo nang ikabit yung cover nya. Ayan, so naikabit ko na yung cover mga tropa pits gamit yung tools na pinakita ko kanina, at ikakabit ko na rin yung mga fuel line hose. Ayan, so saktong sakto naman siya dyan. So i-press nyo lang yan, tapos ilalagay nyo yung lock. Ayan, so dapat kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo rin siya ikakabit para iwas leak, kasi pressurized po yung nandyan, kaya kailangan may lock po yan para sa ganon hindi tumalsik mga tropa pits. Ingat lang din kasi plastic yan. Pagka sinikwat nyo po, kasi pagka mali yung sikwat ninyo is mapuputol, mawawala na po yung lock. Ayan, so naikabit na natin mga tropa pits. Isang hose na lang ito, tapos tuturuan ko kayo kung paano nyo i-start yung inyong sasakyan mga tropa pits, no? So ilalagay ko na lang yung hose clamp. Yan, nailagay ko na. Tapos doon na tayo sa sa harap. Ayan, so ang gagawin natin dyan, ignition on. Yan, off, tapos ignition on, tapos off ulit. Ayan, tapos pwede nyo nang i-start.
Yun mga tropa pits. So nag-start na siya. Tapos pwede nyo, pagka umi-start na siya, nag-idle na siya, pwede nyo ulit patayin. Tapos i-start nyo po siya ulit para ma-double check nyo na gumagana yung pump at hindi siya nasira. Ayan, tapos pag habang umaandar, double check din natin kung may tumatagas na fuel upang sa ganon hindi tayo magka-problema. Checkin nyo yung fuel line hose. Ayan, tapos tingnan nyo rin kung may tumatagas. Pag wala na,